Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Si dating DepEd at OBP spokesperson na Attorney Michael Puwa. Naku po, yari kayo dito. Dito hindi na uubra yung pangbabara nyo dito kay Attorney Puwa. Mamaya pag-usapan natin yan, magiging abogado na rin itong si Vice President Sara Duterte. At para naman doon sa mga nagtatanong, para doon sa mga nagtatanong kung bakit talagang apurang-apura itong si Coco Pimentel na maumpisahan niyang impeachment na yan ang kasagutan. Isa sa mga aso ni Lisa Araneta Marcos diyan sa Senado, yan si Coco Pimentel. Wag na kayong magtanong. Pag nakita nyo yang si Coco Pimentel, minamadali yung impeachment, alam nyo na ibig sabihin nun. At kung sino man ang tumitimon dyan sa mga pinaggagawa niya na yan sa Senado. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Alam nyo na yan. Yan lang naman kaligayahan natin sa PH Update. No, masaya na tayo dyan sa isang like at isang subscribe. At sa mga gustong number 56 itong cup nitong si Attorney Vic Rodriguez, subscribe lang kayo at pipili na tayo sa susunod na linggo kung sino yung mga papadalhan natin ng Attorney Vic Rodriguez cup. At pagka dumating na yung iba nating mga kapa sa iba't ibang mga kandidato, kung meron tayong sosobra, baka meron pa tayong ipamigay dito sa PH Update. Pero itong Team Suka t-shirt natin, syempre, naku, wala yan. Iisa lang ito. Iisa lang para doon sa mga nanghihingi. Di ko alam kung maibibigay ko sa inyo to kasi isa na nga lang Pero tingnan natin. Pero siguro hindi. Sombrero na lang kasi meron tayong extra na nabigay sa atin, Para dun sa mga gustong magkaroon, alam nyo na gagawin. Isang like at saka isang subscribe lang dito sa video na to. Mapapasama na kayo sa mga pwedeng pagpilian natin na mapapadala. Ako na bahala dun sa doon sa pagpapaship, Pero huwag nyo ilalagay yung mga address nyo dyan sa comment section. Ipi-PM ko naman kayo, magko-comment ako dyan sa comment nyo sa baba. Tapos reply na lang kayo. Ilalagay ko dyan yung email kung saan nyo ipapadala yung address nyo. Okay? Huwag nyo ilalagay yung address nyo dyan sa baba. Eto na mga kababayan. Pag-usapan muna natin itong kay Trillanes. Grabe naman tong mama na to. Balita ko talagang daw ito tambak daw siya sa survey sa kalaban niya si Along Malapitan. Tingnan niyo naman itong mga kababayan Ito. Ayan Grabe naman yan. Awkward, tingnan niyo. Diba ang awkward doon tinitingnan mo na. Yung tipong walang pakialam sa'yo yung mga nakakasalubong mo kasi alam nila karakas mo, Trillanes. Kaya kung ako sa'yo, umatras ka na, Brad. Alam mo namang hindi ka mananalo. Camouflage mo lang naman yung pagtakbo mo na yan sa Caloocan, pero alam mo talagang hindi ka mananalo kay Along Malapitan. Yun sigurado natin dyan. At kung sino man makalaban ito, yun ating susuportahan. Nakita nyo kung gaano kakup siyang mama na yan. Nakita nyo kung paano siya nag-angas doon sa hearing nung pinatawag siya at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung medyo gabi-gabi na, doon siya naghahamon doon niya inaangasan si Tatay Digong Diba? Yan yung mama na yan. Alam ng mga taga-Caloocan ang karakas mo, Trillanes. Kaya kung ako sa'yo, sayang lang sa bagay, maraming parang bottomless din yung kampanya mo. Dami mo din perang yung pondo mo, di ba? Dami mong t-shirt, dami mong campaign paraphernalias, di ba?
Alam naman ho natin kung sino ang backer ng trililing na yan. Sabi awkward. Ayan o. Nasa harap mo na eh. Ayan o, si James. James! Ano to, solid along malapitan tong si James number 23. Ano? Awkward to, tingnan yun. Ouch! Sulyap eh, hindi. Nakaganon siya, bahala ka dyan. Alam naman namin pakay mo dito sa dito sa Caloocan eh. 'Di ba? Bigay mo na kay malapitan, hindi ka namin iboboto. Parang ganun ibig sabihin nito eh. Ayan oh. Nako, kung ako sa iyo Trillanes, itigil mo na yan, kahibangan mo na yan. Hindi ka makakaisa sa mga batang tangkalog. Nakita mo naman kung paano katanggapin ng mga taga Caloocan, no? Hindi ho siya pansin. Pagka dumadaan, parang wala lang. Nagpartida, naging senador yan. Ang problema kasi nung naging senador ka, wala kang ginawa kung hindi siniraan, binanatan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang tumatak sa ating mga kababayan. Pero nagawa, wala ho kayo. Kagaya nitong si Senator Bongo. Pagka sinabi mong Bongo, malasakit. O pagka sinabi mong Bato de la Rosa, galit sa kriminalidad, galit sa droga. Meron ho silang kumbaga meron ho silang trademark pagka narinig mo apelido, narinig mo pangalan ng politiko na yan o yung senador na yan, alam mo kung anong ginawa niyan. O yung iba dyan, wala. Pagka kunyari narinig mo yan Lito Lapid, senador ba yan? Yan ang tatanong ng ating mga kababayan. Kaya naman, kung ako sa'yo, para hindi na masayang yung mga pera ni Tamba at para hindi na rin masayang yung mga pera mo, umatras na ho kayo. Itigil nyo na ho yung kahibangan nyo na yan. Alam nyo naman na talo kayo. Alam ho ni Trillanes at alam ho na sambayan ng Pilipino na talagang hindi mananalo to kahit pagka-barangay captain, mayor, konsihal, lalo naman congressman, lalo naman gobernador, hindi ho mananalo yan. Habang tumataas ang pwesto sa pamahalaan ng tinatakbuhan ni Trillanes, mas bumababa ho ang tsansa na manalo siya. Kaya hindi ho ba kayo nagtataka bakit di siya tumakbo ng pagka-gobernador? Bakit di ho siya tumakbo ng pagka-congressman o pagka-party list? Kasi wala na ho siyang kredibilidad. Wala na hong naniniwala dyan sa mama na yan. Wala hong tao na sasama sa rally niya, yung magrarally sa likod niya at sasamahan siya hanggang dulo. Di kagaya ni Senator Bato de la Rosa. Yan, si Attorney Jamie Bondoc, meron nung sasama sa mga kandidato natin yan. Sasamahan ho natin yan, higa nga. At alam mo natin dito sa PH Update, marami ho tayong magtutulong-tulong para maipangampanya yung mga kandidato natin na yan. Eto, rekta ho tayo dito kay Chis Escudero. Update ho ito kaugnay sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pasadahan ho natin na mabilisan itong ating nakita bago ho natin umpisahan itong video na to. Dating DepEd at OBP spokesperson, Attorney Michael Poa, magiging abogado na rin ni VP Sara Duterte sa kanyang impeachment case kasunod ng kanyang entry of appearance sa Korte Suprema ngayong araw. Naku, yari yung mga yari yung mga walang yang congressman na binarabara itong si Attorney Michael Poa. Pagka sa impeachment trial, doon tayo magharap, ika nga. Doon medyo pantay na yung playing field, di ka nga, di ba? Kasi sa House of Representative, pagka sinabi, manahimik ka. Pagka ginanon ka ni Paduano, di ka makakapalag eh. Pagka sinabi ni Abante, contempt ka, kukontempt ka, ganun ho dun eh. Pero dito, defense, tapos prosecution panel, kasama ho ito. Kaya makikita ho natin kung anong mangyayari, kung paano yung mangyayaring balagbagan dito pagka naumpisahan na ang impeachment trial. Masaya ho tayo sa ating nakitang update na to na isa sa mga magiging abogado ni VP, itong si Attorney Michael Poa. Magaling ho yan, mahusay. Nung nagsalita siya dyan sa mga hearing sa House of Representatives, nakita nyo naman ho itong si Attorney Poa, mahusay ho siya. Eto na ho, rekta na ho tayo dito kay Chis Escudero at update ho kaugnay dyan sa pag-aapura sa kanya na umpisahan na yung impeachment trial sa Senado. Eto ho. Ano? Nagkita kami sa kapihan sa Marikina. And kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay willing siyang tumulong sa pag-draft ng rules. Na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pag-draft ng rules. Hindi mahalaga sa akin kung sinong mangunguna o mamumuno dito.
Pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsi niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, hindi naman niya sinabing tutol siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume ang Kongreso sa June 2. Yung rules, proposed din naman yon. So, ano man ang mapag-usapan, mapagkasunduan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Sir, nag-file na ba kayo ng sagot sa Supreme Court pala? Dinadraft na namin. Inaasahan namin mag-file kami sa hindi malayong hinaharap. Probably, most likely this week. Sir, yung pagdadraft ng rules, hindi ho ba dapat ang mag-lead ay si Sen Tolentino kasi Rules Committee, sir? Pwedeng si Sen Coco talaga. Hindi ko naman sinasabing si Senator Coco ang magli-lead. Rules Committee yan as a general rule dahil siya magde-defend sa floor. Pero tinutulungan na yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalakayan sa plenaryo at isa-isang ipe-present yan sa plenaryo. Committee on Rules ang magre-present yan. Didistinguish ko. Yung rules, Senate sitting as a plenary, as a Senate, ang magde-decide yan. Yung calendar, impeachment court ang magpapasa niyan. So yung panibagong sombrero na magpapasa nun. Si Sen Coco po ay help lang, not lead. Kadiri ka naman, Chis. Isingha mo kasi. Bakit pabalik-balik yung sipon na yan? Ano ba yan? Nakakadistract ka. Di ako makapag-focus sa mga sinasabi mo. Singot ka ng singot. Visit na sipon na yan. Magtatatlong buwan na tayong nag-i-interview. Wala ka nang ginawa kundi suminghot ng suminghot. Bago mag-umpisa ang interview, kuha kayo ng tissue. Ilabas nyo lahat. Pero yung pabalik-balik sa sipon nyo, tapos, anak na to, kadiri ho kayo. Buisit na kakadistract. Yes, he's the minority leader in a part of the committee rules. Sabi ni Senator O yun na naman. Badjo, gagawa ng subcommittee para gumawa ng rules. Kailangan pa ba na Lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa sa calendar na bigay na sa lahat ng senator. So far, sir, may nagpahayag na ba na gustong mas paagahan at hindi July 30? O so far, okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot pero maikli pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. The calendar will not be approved by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court, although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. Usapan niyo ba ni Sen Coco yung opinion niya about Article 6 and Article 11? Yung distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court. Hindi namin napag-usapan. Bakit? Anong sabi niya tungkol doon? Kasi ang binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo aakto na legislative body but as impeachment body. Hindi namin napag-usapan yon. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Noong nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun sa plenaryo sa Senado, sa Amerika. At yun ang direksyon na nais naming tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. So sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from House? Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team
upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yon ang kanilang practice. SP, but do you agree that your role Pambihira talaga. Ano ba yung nakabara dyan? Magtatatlong buwan na, di pa rin natatanggal. Ano naman to? hold your hat as Senator Judges, hindi siya kasama ng legislative function niya. Maliwanag yon, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, edi may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda, pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, ng mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Pero SPS correctly pointed out by Sen Coco, whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga doon. Pero hindi sa dahilan yan. May umakit na nga eh, pero hindi sa dahilan yan. Eh, hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami, kayo naman. Eh di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo, titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sen Coco that... Hindi na namin napag-usapan yan. No, I mean, it's the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niyo daw sa kanya, tama yung assumption niya. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with the other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na magre-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang, pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan ang gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. Yung sinasabi ni Madjo na magpo-constitute ng subcommittee, hindi pwedeng mag-start without hindi pa nag-resume yung... Pwede naman, wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun, karapatan niyang gawin yun, may kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasundoan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. Sir, SP, isa lang. SP, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So, hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Nung nakausap niyo Silang dalawa kaya yung pag-usapan nyo. Si minority at majority na lang. Hindi sa dinadamay niyo pa ako dyan. Talagang mga to. Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang. Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangampanya siya eh. So yun ang pinag-usapan namin, hindi namin napag-usapan. Walang about this? Walang about this? Ano? Nothing about this? Mga sa gilid-gilid lang. Ano yung gilid yun? Ano? Ano po yung mga sa gilid? Wala, mga, ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. Hindi naman pang quote eh.
Sir, hindi sir, soundbite lang. Kasi sir, di ba parang May ilang kausap beses na siya namin. Basically, ang nag-request. sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon, wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. At lahat ay isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Yung letter po kay Vicky Sara and kay House Speaker, na-receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan namin iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. SP, bilang magiging po si Senator, it's now up to the people. Favorite mo talaga yun. To pressure the senators na To. kung gusto nilang mag-start talaga ng before June 2 yung trial or maghintay pa na Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung anong tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapabura nito. Yan ang dapat nating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. simula na kayo agad, Bukas. susunod kayo. sir. Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang di nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yun kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. Parang hindi alam nitong si Joel Chua ang rules. Si Joel Chua kung binanatan nun yan itong si Chis Escudero. Parang hindi niya alam yung rules. Di pa nga nakakasagot ang defense eh. Di pa nakakasagot tong si VP Sara. Gusto niyo umpisahan na. Pasagutin niyo muna yung ale. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang years? Thank you.
3 months pa yung hinihintay natin. Eh, lahat na-adjust na. Anong advice mo na lang? Lahat na-adjust na. Hindi nga pabor yung iba dyan. Na-adjust. Baka kayo na-adjust kasi talagang kikita kayo dyan sa impeachment. Lahat mo naman, ako hindi. Ikaw. Ako rin, di naman ako na-adjust dyan eh. Yung mga ano lang, yung mga bayaran na media, yung mga binabayaran ng Malacanang, di ba? Bakit walang nagiging resulta yung propaganda natin? Bakit parang hindi na naa-apure itong si Boy Kilay, di ba? Na-adjust lahat talaga. Baka naman ikaw lang. Baka ikaw lang. Ikaw lang na-adjust? Kaya nga, daming kwento. Kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. Kayo naman, balik kayo ng balik. So, ano ulit yung tanong? So, with of course, parang lalong magdadami yung clamor na magtarap o magtuloy. Ano yung advice mo na lang? It's a hypothetical question. Nadadami yan. At saka ulitin ko. Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew E. na sinong mas malakas. Pinakamalakas, pinakamingay. Hindi naman ako yun. So, hindi ko trabaho yun. Si Pam. Sinong ano? Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yun. So, aralin na lang, as before yung advice dun sa mga involved sa trial, aralin yung rules, maghanap ng evidence. Maghanda, mag-aral, at magprepara. Para kapag kayo nagsimula na, ay mahanda tayo. At wala nang delay. Maliban na lang kung may ibang pagutos nga ang Korte Suprema. Nasasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Yung special session of the table. Off the table sa parte nino. Kayo po. Sa Senate. Kasi kayo po. Ulitin ko under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo ang pag-usapan eh. So, yung media ho natin dito sa Pilipinas, hindi naman ho sila nandyan para mabantayan, yung tipong mapag-usapan, yung mga bagay na talagang yun ang kailangan na sambayanan. Hindi ho. Ang mga media na yan, nandyan ho sila para maging kasangkapan ng Estado, para maitulak yung kanilang mga agenda. Nandyan ho yung mga bayaran ho yan, sa totoo lang, yung mga kung sinasabi nilang bayaran ng mga vlogger, ito sigurado ko dito mga kababayan. Ang mga media na yan, yung mga reporter na yan, sila ho talaga ang mga bayaran. Yung 100% mga bayaran ho yung mga walang yan. Anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw, hindi naman yata tama yon, di ba? So sir, off the table yung Hayaan nyo muna, magpa-virgin effect muna itong si Boy Kilay. Parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacanang, wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba, ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? kung para dito nga sir. Hindi, ulitin nga, para dito, medyo hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So anong kina-special nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Pero, sorry, SP, isa lang clarify. So, pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende nga kung tatawaging special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment.
Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo ay naprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't pa gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? So tingin mo rin, SP, tingin nyo lang naman, sir, hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Mas special ba to? Di ba dapat? Kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng hustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Yun ang aking pananaw. Sir, ako lang po. Ibang topic na naman tayo? Ay, This year, meron lang daw pong teacher na nag-file ng another petition sa SC seeking clarification again about forthwith. pending na yun sa Korte Suprema. Malamang i-consolidate ng Korte Suprema yan sa mga ibang kaso. Pero kung declaratory relief lang ang final niya, seeking clarification, hindi yan kailangan sagutin ng Senado unless papasagutin kami, papakomentaryoin kami ng Korte Suprema. A petition for declaratory relief is not automatically answered by the Supreme Court at all in all times. Sir, ibang Yes. Yes. yung sa Communications Office, Presidential Communications Office, Yun ako. ang dalas magpalit at saka ano yung assessment niyo dun sa bagong Undersecretary ng Communications Office na Banat na Banat? Sino excited yan? Ano? Sino pinakamaingay? Hindi para sa akin magkomentary because the PCO officers serve at the pleasure of the President. They are the President's choice. Kakaiba man, hindi man tayo sanay, hintayin natin sa mga susunod na araw kung ito'y mananatiling ganon o magbabago. But then again, everyone at that office serves at the pleasure of the President. But I don't think she is the spokesperson of the President. If I remember correctly, the President said he will not have a spokesperson. And that is maintained. Kaya ang title pa rin niya ay Press Officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. At yan siguro Walang tagapagsalita pero hindi nagsasalita. Naku, ito talaga si Claire Castro. Siya paksain ngayong araw na to eh. Siya talaga trending sa totoo lang. Itong si Claire Castro. Pero mamaya na ho natin sagutin yung mga kabalbalan na naman ang pinagsasabi niya dyan sa naging press con ng RTBM kaninang umaga. Dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCO na ang Pangulo pa rin ang nananatiling magsasalita para sa sarili niya. Nakakalungkot lang dahil nakatayo sila sa likod ng rostrum na may Malacanang. So, mapagbibintangan palagi na ito'y galing kaisipan at opinyon mismo ng Pangulo. Bagaman hanggang sa ngayon, ang alam ko at pagkakaunawa ko, wala pa rin spokesperson ng Pangulo at ayaw niya magkaroon ng spokesperson. Mas gusto niya siya mismo ang kumakausap sa ating mga kababayan. Na tama din naman. So having said that, SP dapat mag-ingat-ingat. Walang tagapagsalita. Alam nyo, yung okay na wala nang problema doon sa mas gusto niya na siya nakikipag-usap sa ating mga kababayan. Wala ko tayong problema doon. Wala rin naman ng problema na kung merong isang individual dyan sa Malacanang na mayat-maya nakakausap mo at yun ang mga nagdi-deliver sa mga pinag-usapan nyo. Walang problema doon. Kaya nga presidential spokesperson. Habang nagpupulburon sila, kumakain sila ng pinipig o yung ube, di ba? Nagpupulburon sila. Nandito si spokesperson, spokes, ito sasabihin mo mamaya, medyo busy kami, ubusin lang namin yung dalaw ni Kokak, itong si First Lady. Pagka medyo na-black eye na mukha, nadapa na, doon. Labas ka na, magsalita ka na sa media. Di ba? Pwede ho yun, walang masama doon. Ngayon, wala tayong alam kung anong mga pinaggagawa ng presidente kasi nga di nagsasalita. Ayaw kumuha ng tagapagsalita pero hindi rin naman nagsasalita. Hindi sa empleyado sa ilalim ko para paalalahanan ko. Again, she serves at the pleasure of the President. Sir, parang may sinasabi, parang may dealings, may kontrata sa PCO
secretary sa gobyerno. Baka dapat naman na-divest niya na yun. Well, any conflict of interest ng isang taong galing sa pribadong sektor, pagpasok sa pamahalaan ay dapat bitiwan niya at mag-divest siya para hindi manatili yung conflict of interest na yun. I think the PCO, I think before he was appointed, he should have been vetted already. And I think these should have been done before his appointment. Possible matanong yan sa Commission on Appointments? Dadaan ba siya sa Commission on Appointments? Okay. Si Jay lang. Siya ba? It's possible it will be taken up in the Commission on Appointments for as long as documents are submitted and there is a complainant or there is a member of the CA that will bring it up. Kaya pa yun sa 2 linggo sa June? Definitely, isa-schedule yun. Isa-schedule ang PCOO, isa-schedule ang DENR, isa-schedule. Ayun na nga mga kababayan, dito na